Sumuko sa NBI Iligan City ang isa sa mga opisyal ng Aman Futures Group. Ayon kay Donna Coime, nagsilbi siya bilang tila financial manager ng kumpanya. Siya raw ang nagbibigay ng mga tseke at nag-aayos sa record ng mga investor. Dinawit ni Coime sa kontrobersiya si Pagadian Mayor Samuel Co. Nasa 30 milyon daw ang investment nito. Si Corin daw ang nag-distribute ng mga tseke sa mga investor. Inamin naman ni Co na nag-invest siya sa kumpanya pero mahigit 5 milyon lang at hindi 30 milyon. Tumulong lang din daw siya sa pag-distribute ng tseke dahil iniwan ang mga ito sa kanyang opisina. Nasa lookout bulletin na ng Bureau of Immigration si Coime at mahigit 30 iba pang opisyal ng Aman Futures Group. Paiimbestigahan ni DILG Secretary Mar Rojas kung may pondo ng lokal na gobyerno na ipuhunan sa Aman Futures Group. Pinabubusisi niya ang bank accounts ng mga LGU sa Zamboanga del Sur at Lanao del Sur. Kung matutukoy na may pondong naipuhunan sa pyramiding scam, pananagutin daw ang mga lokal na opisyal sa kasong malversation. Yung investigation ng NBI at ng PNP, walang sasantuhin. Susundin namin lahat ng ebidensya at papanagutin natin kung sino dapat managot. Narito naman ang mga payo ng isang investment expert upang hindi maloko ng mga scam. Ayon sa ekspertong si Francisco Colayco, alamin muna kung legal ang kumpanya bago mag-invest. Lahat ng lehitimong kumpanya may kaukulang papeles mula sa Securities and Exchange Commission. Kabilang dito ang license to sell o katunayang legal ang pagbebenta nila. Ang registration of security na nagpapatunay na rehistrado ang mga produkto nila. May lisensya rin dapat ang kanilang ehente. Magduda na raw kung mabilis ang tubo at malaking interes ang iaalok sa iyo. Malaki na raw ang 10% ng pataas. Higit sa lahat, huwag ipagkatiwala basta-basta ang perang inyong pinaghirapan.